The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Hindi makapaniwala si Sue na naisip ni Duan na magdala ng water-type pet, tapos nagtaka pa siya dahil parang kilala na ng lahat si Duan, kaya nagtanong siya kay Shi kung sino ba daw ito. Sabi naman ni Shi, dating araw itong miyembro ng pavilion nila. Dito na nga mas nagtaka si Sue kung bakit gigil na gigil daw itong lalaki sa kanila. Bigla na lang sumigaw si Go, napakawalan nga raw nila si Liu Fengmang. Pero deadma lamang si Duan, at kahit isalbang araw nila si Liu Fengmang, ay hindi pa rin yun sapat para iligtas ang pavilion. Huwag na nga raw silang lumaban pa at ibigay na lang daw nila lahat ng bracelets nila kung ayaw nilang mapahamak. Tumagos nga lang sa mga tenga nito ang mga dada ni Duan at mas importante nga sa kanila ang kalagayan ni Liu Fengmang. Kinairita na nga ito ni Duan dahil parang lahat concern kay Liu Fengmang, kahit baguhan pa lang ito sa pavilion. Sabi naman ni Gu, wala siyang karapatang magalit kasi siya yung unang tumalikod sa pavilion. Kaibigan pa rin daw ang turing niya rito, pero kung babangga siya sa layunin ng grupo, wala siyang magagawa kundi labanan ito. Habang naglalaban sina Gu at Duan, nanunood lang si Yu sa gilid. Ayaw niyang madamay si Panda sa gulo, kaya nagtatago lang siya at naghihintay ng tamang timing para tumulong. Pero biglang lumapit sa kanya ang isa sa mga miyembro ng Rakshas faction. Sinubukan niyang takutin to, at sinabing mabangis si Panda sa laban, pero deadma lamang ang kalaban dahil meron din itong panda na siyang ibinida kay Yu. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Sue at nagtago sa likod ng malaking bato. Nasa kanya ang bracelet ni Liu Fengmang, kaya kung hindi agad makakaahon si Liu Fengmang mula sa tubig, sa kanya mapupunta ang points. Kung magtatago lang siya hanggang matapos ang tournament, malamang top 4 na raw agad siya yehey. Ika na nga nito. Pero hindi pa siya nakakalayo, ay nakita siya ni Wang Gu, yung kalbo na leader ng faction na nakaalita niya nung registration. Gusto ni Wang Gu mag-higanti gamit ang dinosaur pet niya. Pero habang nagyayabang si Kalbo, may isang Rakshas member na napansin siya at nag-summon din ng dinosaur pet na mas malaki pa. Wala silang laban, kaya napilitan si Sue na tumakbo, habang nakasabit si Kalbo sa kanya. Samantala, sa ilalim ng tubig, nakatali na nga si Liu Fengmang sa mga tentacles ng higanteng octopus. Agad naman siyang nakalaya dahil biniisak lamang ito niyan. Tinangkang balutin ni octopus niya ng tentacles, pero sa sobrang liksi niyan ay nagkabuhol-buhol ang mga ito at nagmungtanga lamang sa harap ng ating bida. Nang hindi na makagalaw ang octopus, ay inutusan na ni Liu Fengmang niya na lamunin ito. Dito na nag-generate niya ng whirlpool at basic kinain ng octopus habang ang master nitong kalaban ay lubos na guguluhan sa mga kaganapan. At sa sobrang bilis nga ng mga pangyayari, ay hindi na nakapag-react pa yung kalaban. Pagkatapos, lumundag pabalik si Liu Fengmang sa lupa at nagpasalamat pa sa lalaki dahil sa masarap na pagkain na ibinigay nito sa alaga niya, sabay rekta itinapon sa tubig para ma-eliminate na ito. Pagbalik niya, masaya sina Go at Shi na makita siyang ligtas, na siyang mas lalong kinabuisit ni Duan. Diretso si Liu Fengmang kay Sue para kunin ang bracelet niya. Abat nagulat na nga si Sue na buhay pa ang ating bida, sabay natuwa, dahil sakto kailangan niya ng tulong sa T-Rex na kalaban. Kung ano-ano na nga ang pinagsasasabi ni Sue, kunwaring ipinaglaban daw niya kuno ang bracelet ni Liu Fengmang ng buong tapang, ngunit di naman naririnig ng ating bida na pilit sinisigawan si Sue na ibalik na sa kanya ang bracelet bago matapos ang 3 minutes na palugid. Agad naman na nga itong ibinigay ni Sue. Ngunit sa gulat niya, pagkapasa ng bracelet ay umalis agad si Liu Fengmang. Iniwan sila kaya napatakbo na lang ulit ito at ayaw nga tigilan ng dinosaur nilang kalaban. Samantala, natagpuan ni Liu Fengmang si Yu na nasa gitna ng laban sabay tanong kung kaya ba nito. Okay naman daw sila ika naman ni Yu, kaso ang problema nga raw ay itong si Panda, na hindi raw nakikinig sa kanya. Gusto lang daw nitong bugbugin ang kalabang brown panda. May kalakasan nga rin yung brown panda kaya laging nababalibag si Panda. Sa tuwing sinusubukan siyang sabihan ni Yu, ay deadma lang si Panda. Kaya sumali na sandali si Liu Fengmang at pinigilan si brown panda. Dahil dito ay tiningnan siya ng masama ni Panda, kaya agad sinabi ni Liu Fengmang na sandali lang ito dahil may kailangan lamang siyang pabor dito. Pinakiusapan niya si Panda na gamitin ang kulay-kulay powers nito para pinturahan si Nyan. Habang abala sila, busy naman sila Shi at Go laban kay Duan dahil sobrang lakas ni Jaime.
Pero bago sila tuluyang matalo, dumating na si Liu Fengmang at sinummon si Nyan. Pero since bawal pa rin ang catfish, pinapinturahan niya si Nyan kay Panda para magmukhang ibang pet. Pinagtaka na nga ito ni Duan at anong klaseng pet daw ito. Rason naman ni Liu Fengmang na rock-type pet daw ito, na parang whale na naging ibon. Naniwala naman si Duan, pero inakusahan si Liu Fengmang na ginagaya ang yumaong master fan nila. Habang nagdadadada itong si Duan ng kung ano-ano ay inutusan na nga ng ating bida si Shi na tulungan na lamang si Su sa T-Rex at siya na bahala kay Duan. Ayun at di pa rin nga tumitigil sa pagtakbo si Su sa gubat habang sumisigaw kay Kalbo na bumitaw na para mas mabilis silang makatakbo. Pero ayaw din talaga bumitaw ni Kalbo. Sa wakas ay dumating na nga sila Shi at Thornback, na lubos na ngang kinatuwa ni Su. Pero bago tumulong, ay tinuro muna ni Shi ang isang parte ng puno at inutusan si Thornback na banatan ito ng spikes. Dito na nga biglang sumugod yung T-Rex at ginamit ang sarili para harangin lahat ng atake ni Thornback. Dahil nandito pala yung master nito na matagal nang nagmamanman, na-impress na nga ito kay Shi dahil ang bilis nitong napansin ang presensya niya, sabay inalok si Shi na sumali na lamang sa faction nila. Samantala, akala ni Kalbo safe na siya, hanggang sa muli na naman niyang umatake ang T-Rex na lubos nitong kinagulat. Ayon sa sobrang takot hindi na kinaya ni Kalbo, ayun tumakbo sabay inihagis na lang ang bracelet niya kay Shi at bahala na raw sila. Kinagulat na nga ito ni Shi habang happy-happy naman itong si Su sa libreng points na ibinigay ni Kalbo. Bigla namang umatake uli ang T-Rex, at halos tamaan sina Shi at Su. Buti na lang nakaiwas sila agad. Pero sa kasamaang palad ay nahulog ni Shi ang bracelet. Sinubukan ni Su gumamit ng fire attacks pero kahit nakuha niya ang atensyon ng T-Rex, hindi pa rin ito nasaktan. Dito na nga nagka-ideya si Shi. Agad naman itong nagets ni Su hanggang sa pinagsama na nga ni Su ang fire at ice tails para gumawa ng elemental swirl sa ere. Pagkatapos, inutusan ni Shi si Thornback na banatan ng spikes yung swirl para maambyo ito ng fire at ice energy. Nang tumama ang mga spikes sa T-Rex, bumaon ito at nasunog ang katawan ng halimaw. Tinawanan nga lang ito ng kalaban at siya naman daw ngayon ang may ipapamalas sa kanila. Walang ano-ano'y biglang sumigaw ang T-Rex, isang napakalakas na sigaw na nagpayanig sa paligid, maging sa mga spiritual pets na nasa paligid nito. Hindi gets ni Su kung anong nangyari. Kaya ipinaliwanag ng kalaban na ginamit ng T-Rex ang teknik na menacing roar na nagpapagana ng instinctual fear sa mga pets na mas mahina kaysa sa T-Rex. Sakto namang dumating si Nishan na basic sinapak lang ang T-Rex at napabagsak ito ng walang kahirap-hirap na siyang lubos kinagulat ng lahat. Lubos na mangha na nga itong si Su, kaya tinanong si Shi kung kaibigan daw ba nito si Nishan. Oo naman agad itong si Shi at akala mo tropa na itong si Nishan. Napadaan nga lang daw itong si Nishan kaya wag sila mag-overthink na tinulungan niya ang mga ito. Nakita nga lang daw kasi niya na may nakakalat na bracelet kaya siya nandito para kunin ito. Samantala, tuloy pa rin ang laban ni Nayu at Panda. Ika-5 beses na itong napapatumba ni Brown Panda, pero bumabangon pa rin si Panda at ayaw paawat. Yung master ni Brown Panda, aminado na si Panda na raw ang pinakamalakas na nakalaban niya. Pero pinayuhan si Yu na sumuko na lamang bago pa raw masaktan ng tuluyan si Panda. Lumusab na naman nga si Panda pero sobrang lakas talaga ni Brown Panda, at parang walang epekto ang mga suntok niya. Kahit halatang Olots ay ayaw talagang magpaawat ni Panda, dagdag pa na sobrang tigas ng ulo na hindi sumusunod kay Yu. Naaalala tuloy ni Yu yung sinabi ni Liu Fengmang kanina, na likas na matigas ang ulo ni Panda, kaya dapat minsan daw ay kailangan niya ring tapatan ang ugali nito. Dito na nga lumapit si Yu at sinabing ang dami na nilang pinagdaanan kaya dapat magtiwala si Panda sa kanya. Pero deadma pa rin si Panda, kaya sa buwisit ni Yu ay tinakat niya na ito, at kung talagang hindi makikinig sa kanya, ay mabuting banatan niya na lang daw ito katulad ng ginawa niya kay Caterpillar Guy kanina. Aba tumiklap naman agad si Panda at biglang nangako na susunod na siya mula ngayon. Dito na nga ipinaliwanag ni Yu na hindi nila matatapatan sa lakas ang Brown Panda, pero may plano raw siya. Walang ano-ano'y sumugod na naman nga si Brown Panda pero ginamit ni Panda ang isang clone para lituhin siya. Habang distracted, lumitaw si Panda sa likod at sabay silang gumamit ni Yu ng dazzling flash para bulagin ang kalaban. Pagbalik ng paningin ng kalaban, ay inakala niyang si Brown ang nanalo, pero biglang umataking pabalik si Brown Panda at sinapak siya.
Dito na nga pinakitang si Panda pala ang nag-disguise bilang Brown Panda para makalusot ng atake na siyang nagpapanalo sa kanila. At habang sila'y nagdiriwang ng panalo, sa kabilang dako ng isla, ay nasa beach na sila Liu Fengmang at Duan, magkaharap at mukhang magkakaroon ng isang on-one. Pascore na rin lods ng like at subscribe ko, sige na, salamat.